kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras, Kapopoy, 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, December 18, 2025. Sa ulo ng ating ACS Balita, MMDA at SM Supermalls nagsanib puwersa para ipakita ang live traffic feed sa mga mall. Mga magpaparehistrong motorsiklo na maglalagay ng top box hindi nasisingilin ng LTO simula sa susunod na taon. Alokasyon ng pondo sa AIX, doble ang itinaas sa final version ng 2026 National Budget. Atong ang posibleng arestuhin bago magpasko ayon sa DILG. Fiancé ng nawawalang bride-to-be, person of interest na. Alok na reward itinaas sa 150,000 pesos. At pag-iinuman ng mga pulis na naka-duty sa loob ng presinto ng Eastern Samar, iniimbestigahan na. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Dolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang... Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. ACS Balita. ACS Good News. Upang mabigyan ng publiko ng mas malawak na akses sa real-time na impormasyon sa traffic, nagsanib puwersa ang MMDA at SM Supermalls upang mapalakas ang commitment ng ahensya sa mas smarter, data-driven traffic management at transparent na pagbabahagi ng impormasyon sa publiko. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, sa pamamagitan nito ay magkakaroon na ng access ang publiko sa traffic CCTV feeds na makikita sa mga participating SM Supermall. Ang mga live traffic views ay magbibigay daan sa mga motorista at mall clients na ma-monitor ang real-time traffic condition sa mga kalapit na lansangan at major corridors. Maganda to, ha? Teka muna, Mother, hinihintay pala ni Chairman yung sulat natin, ha? Gusto nila na tayo ay meron ding parang SM din tayo. Partnership? Na may partnership dun sa pag-ere ng kanilang mga traffic update. Wow. Oo. Sinabi ko na. Sabi, hinihintay lang daw nila yung ating request. At pagka nakarating sa kanilang request, ibubuto na kaagad ng MMDA yung kanilang mga traffic camera dito sa DZRH. Uy, maganda. Libre! Oo. Walang bayad. Sinabi para meron tayong nakikita sa telebisyon, hindi nagrereklamo yung ating mga, halimbawa, yung mga nanonood sa atin sa YouTube. Ang dami namang komersyal. Ang haba naman ng komersyal, sabing ganon. Pero habang nanonood sila ng komersyal, pinapakita mo ngayon yung traffic, di ba? Yung traffic kung saan-saan. Palagay ko na maaaliw na kayo na kahit saan ka bala pumunta, ma-traffic. Yeah. Ayos, Chairman na Don Artes, thank you.
Eto, isa namang good news. Good news sa mga motorcycle owners. Simula sa Enero ng susunod na taon, wala nang babayaran na dagdag 100 pesos para sa top box ng inyong motorsiklo kapag magpaparehistro. Ito ang inanunsyo ni Land Transportation Office o LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacaninaw sa panayam ng DZRH bilang regalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagmomotorsiklo nating kababayan. Naniniwala sila Lacaninaw na malaking tulong na ito para sa mga riders dahil malaking savings din ang 100 pesos na taon-taon nilang binabayaran. Tatanggalin ko na po yan starting by January 2026. Yan po ay isang regalo ng ating Pangulo Bongbong Marcos sa mga kababayan natin na nagmumotor. Natanggalin na po yung mga additional fee na yun nga po yung sa 7-point agenda ko na pahirap talaga na bakit mo kailangan i-fee ang tao ng ganyan? Kailangan naman talaga ng motor yon. Yun. Si LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Natapos din pala Bicam kanina, ano? Sa wakas. Anong oras na nga ba? 2:22. 2:22. Uy, 2:22. Chu. Doon po sa mga tumataya sa wedding dyan. Mahilig kayong magsaklit. Oo. 2:22. O kaya 22:2. Masama ito. Binigyan pa kayo ng tip. Baka lang naman. Dati kasi parang Ray, kapag nanaginip po ako Uy, ano yan? Anong panaginip mo? Meron pong ahas na dumaan sa harap ko. Munti ko nang matapakan. 8:23. Ganon? Ganon ba yun? Ganon katindi yung mga nagpapataya sa wedding mga kabo dyan, magandang morning. Wala na kaming wedding ngayon. Meron STL. Oo, STL. iniba ng pangalan. Legal na raw. Legal. May legal, pero may bukis. Ay, nako. Mas marami pa may bukis Ay. Magandang morning sa mga kababayan nating walang kasawa-sawa sa numero. So, 2:22, natapos yung Bicam, nag-adjourn sila, and finally, ay naaprubahan yung magkano yung budget natin, Katina? 6.783 trillion? Tama ba? 83 nga ba? 6.73 trillion, ganun katindi. Ano? Ito si Mother, nagtatype si Mother. Yung sakto. Ay, 520, ano to? Sa budget ng DPWH. Sa DPWH lang. Hindi, yung kabuuan national budget ay 2026. 6. Baka wag niyo babawasan, mag-aabono kami. 7 trillion. 6.7 trillion. 6.7 trillion na pesos ang budget natin next year, ano? Yung po sa mga nagtatanong, ba't ba palaki ng palaki yung budget natin? Alam niyo kung walang corruption, sa bagay, kahit sa bansa naman may corruption. Kung di matindi ang kung corruption. hindi malala ang corruption. Ayaw natin ng may corruption, pero kung hindi ganito kagarapan lang katiwalian, palagay ko, wala ka nang binabayaran talaga sa ospital. Yung totoong, at kwanto, pribado at saka pampublikong ospital. Baka kayanin na natin dahil sa dami ng pera Yes. At saka yung pong budget, hindi naman bigla na lang naisip yan. Yan po ay may kinalaman sa growth rate natin, 'di ba? Sa economic activity. May pinagbabatayan, ano? Ito po ang latest marites. Lumobo sa 63.89 billion ang budget ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program para sa taong 2026. Ito yung makaraang dagdagan ng 43 billion ang 27 billion na orihinal na rekomendasyon ng Malacanang sa ilalim ng National Expenditure Program o NEP. Ayon kay Nueva Ecija, Representative Micaela Aswansing, ang pinuno ng House Contingent sa Bicam, galing kay DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kahilingan na dagdagan ang pondo ng AICS. Git naman ni Senator Sherwin Gatchalian, tama lang ang hakbang na ito dahil tuwing huling bahagi ng taon ay humihirit din naman ang DSWD ng dagdag na pondo na kinukuha mula sa unprogrammed funds. Samantala, sa usapin naman ng budget ng Office of the Vice President, nanaig ang bersyon ng Senado na 889.2 million na higit na mataas kumpara sa House version na 733 million pesos. We go to the Office of the Vice President.
The Senate proposed the NEP level of 889 million pesos. Move to approve. Second motion. Duly seconded, the budget of the Office of the Vice President is hereby approved. Ang babait kay Sara. Ay, nako Ang babait nyo na kay Sara ngayon. Samantala, posibleng arestuhin na bago magpasko ang negosyanteng si Antong Ang kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, inaasahang lalabas na ang arrest warrant laban kay Ang anumang oras. Git ni Remulla, tiyak na magiging abala ang mga otoridad bago ang kapaskuhan dahil sa napipintong pag-aresto kay Ang at higit 3 iba pa. Pagbibigay din ng kalihim, very solid ang mga ebidensya laban kay Ang at tiniyak na iba ang magiging paraan ng pag-aresto sa naturang negosyante. Ito'y dahil itinuturing anyang makapangyarihan at delikadong individual si Ang, bunsod ng pagkakasangkot nito sa pagkamatay o pagkawala ng higit 100 katao. Alas 6:15 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Itinuturing na po na person of interest si Mark R.J. Reyes, ang fiancé ng nawawalang bride-to-be sa Quezon City. Sa gitna ito ng isinasagawang investigasyon sa biglaang pagkawala ni Sierra De Juan na bibili lang umano ng kanyang sandalyas na gagamitin sa kasal. Ayon kay Quezon City Police District Director, Police Colonel Randy Glenn Silvio, Colonel pa rin pala tong si Silvio, no? Dapat general na to. General. Dapat general ka na, General Silvio. Promoted. Promoted ka na simula ngayong alas 6:16 ng umaga. Tumagal ng halos 7 oras ang interogasyon kay Reyes dahil siya ang huling nakasama ng kanyang fiancé bago ito mawala. Wala naman umano silang pinag-awayan ni Sierra bago ang insidente at handang makipagtulungan si Reyes sa investigasyon. Paglilinaw naman ni Silvio, pansinin po ninyo, hindi nangangahulugang suspect si Reyes at maging ang mga kaanak at kakilala ni Sierra ay sumalang din naman o sumasalang din sa interogasyon ng Special Investigation Team. Samantala, iniimbestigahan na ng Police Regional Office 8 ang anumang drinking session ng ang umano'y drinking session ng ilang pulis sa loob mismo ng police station sa Eastern Samar. Ayon sa PRO8, sa ilalim ng umiiral na mga alituntunin ng PNP, ay mahigpit na ipinagbabawal ang pag-iinom ng alak habang nasa duty at sa loob ng police premises. Giyat ng PRO8, oras na mapatunayang totoo ang aligasyon ay papatawan ng kaukulang administratibo at disciplinary actions ang mga sangkot na pulis. Tugon ito ng pulisya sa kumakalat na larawan sa social media kung saan makikitang nagiinuman ng grupo ng mga kapulisan sa loob ng police station bilang bahagi umano ng kanilang Christmas party. Ayan na. Yung sinasabi natin, ano? Saka, alam niyo naman, yung mga pulis, tao din yan. Oo naman, totoo yan. Pagka nakainom yan, Yes. may baril. Pagka nagkainisan, Nagkapikunan. may baril. Yun ang problema. Yun nga ang mas mabigat responsibilidad nung may armas, di ba, Katina? Pero higit doon, may policy pala sila. Oo. Oo. At pwedeng kumarap sa administrative o disciplinary action. Iyon ang problema nila. Alas 6:18 na ng umaga, susunod! Tito Boy! Ano bang latest marites Uy, dito ano yan? sa TNBS? Yun po yung mga Grab at iba pa. Ano ba yung isa? Ride-hailing apps. InDrive? InDrive? Yes. Ano, may Uber. Wala na Uber, di ba? Wala na. Merong yung dito. green. May green, yung Green light. taxi. Green taxi. Yan ba yung electric vehicle? Ah, yes. Pero Yan, bago yun, bago. Kung ba yan, TNBS din ba yun? Hindi ba taxi yun? TNBS din. TNBS binig po. Ganun ha. Pero may metro. Pwede. Abangan po ang latest dyan at sa iba pang balita sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi Ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam Chap Kauhun, 6:19 ng umaga.
Ay, maganda morning. Anong araw today, kumbatsera? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, malupit at madikit na dumitmantsa. Kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:22 ng umaga. Doon po sa mga kababayan natin sa Barangay San Agustin, Malabon City. Barangay San Agustin, Malabon City. Masarap ba kayo magluto ng pansit Malabon? Dapat malaman yan. Dapat magkaalaman Oo. yan. Dahil sa kayo ang, kaya nga ipinangalan sa inyo yung pansit na yan. Ikaw ba, Tina, ano gusto mo? Pansit Malabon, pansit bihon, pansit luglog. Luglog. Ano ba yung pansit luglog? Yung masabaw, may konting sauce. May sabaw. Masos. Oo, tapos may kwan pa, di ba? Yung Lucky Me. Instant naman. Kanton. Kanton. Pansit kanton. Pansit kanton. Oo, kaso ma-preservative kasi. Ito po, may naninira ko sila sa Lucky Me dito. Ay, wala tayong binanggit na brand. Hindi, okay naman yan. Huwag lang yung araw-araw. Sobra na, oo. Sabi nga ng mga doktor, yung mga iba-ibang mga pagkain na yan, pwede naman eh. Wag lang yung gawin mong regular, ano? Yung say Yes, araw-araw. paminsan-minsan. Oo, napakasarap pa naman yan. Oo, Lalo amoy yung- pa lang yan eh. Lalo yung spicy. Hindi ako mahilig sa maangang. Yung maang-ang, sabi ng Kapampangan. Oo, maang-ang. Oo. Pero yung iba, yung pansit palabok, di ba? Teka, ano ba pagkakaiba ng pansit palabok sa pansit Malabon? Yun din yun, palabok yun. Yung ba yun? Palabok yun. Ito, nagluluto dito. Sige nga. Magkaiba, di ba? Oh, Yung ano? pansit palabok, maninipis. Mas payat, ano? Sauce ng konti. Meron ding, kanyan, may hipon, may itlog. Sa kwan siguro, sa strand Pero para silang palabok. sa noodles. Yung pansit Malabon, medyo walang sabaw yun. Medyo malalaki yung Noodles. Oh. Maganda matanong dyan. Alam mo yung taga Malabon natin reporter. Ma'am, Si Arch23 Edwin Duque. Ay, Oo. dayo lang dun yun eh. Meron siyang bahay doon. Taga Cebu yun eh. Taga Romblon. Taga Bukidnon. Saan na nakatira to si Edwin do. Maraming bahay. Diyan po sa mga taga-barangay San Agustin, Malabon City. Alam naming masarap kayo magluto ng pansit ng mga taga-Malabon. Wag na muna kayo magluto ngayon ng marami dahil sa may magbibigay po sa inyo ng mga regalo dyan. Yun, At hindi pambili. lang regalo, may cash pa. May cash pa. Ang pangalan po nung nag-iikot dyan, isa pong tall, dark, and Handsome. handsome. Siyempre. Dapat. Grabe. Mamimigay ng pamasko eh. Ay, lumilingon sa tawag na Sherwin Alfaro. Ayan. At may kasama po siyang mga dancers. Ay, may dancer na? Meron. May mga kasama siyang dancers na lalaki na Kaya antitigas pala. ng katawan. Kaya pala may nag-audition dito last time. Bira. At ang ating Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H mini component? Eto na! word of the day ay Katina. Top box. Top box. Yan yung nilalagay ng sa motor, di ba? Yung lagay ng kung ano ng abubot. Nakikita niyo Ng naman helmet. yan. Oo, na may bayad pala yan. Kaya nga. Pero sabi ni LTO Chief Marcos pa rin. Lakanilaw, simula January, lahat daw po na magpaparehistro ng motorsiklo ay hindi na po sisingilin ng top box fee Na 100 pesos. na 100 pesos. Alas 6:26 ng umaga, tuloy ang mga balita
Pinagbigyan ng LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang hirit ng transport network companies na ipagpaliban ang pagpapatupad ng surge price cap para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, sa halip na sa December 17 ay iuurong sa December 20, Sabado yun, ano? December Sabado. 20. Ngayon ay December 18. Para 3 araw lang naman pala diferensya. Ito magiging effective para makapaghanda sa sistema kaugnay ng adjustment sa pasahe. Sinabi ni Mendoza, nauunawaan nila ang mga katwiran ng TNVS at madali namang kausap ang ahensya basta't valid ang paliwanag ng mga ito. Maaari nang gumamit ng e-wallet payment ang mga pasaherong sasakay sa EDSA busway. Ayun, ganda niyan. Oo. Automatic o digital. Ito ay makaraang ilunsad ng Department of Transportation at Bangko Sentral ng Pilipinas ang cashless QR payment sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kahapon. Available sa higit 200 bus kung saan bawat konduktor ay may suot ng sound pay device na maaaring itap ng mga pasaherong magbabayad online. Sabi ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, malaking tulong ang inisyatibang ito para mas maging convenient ang biyahe ng mga commuter lalo na ngayong holiday season. Parati pong sinasabi ng ating Pangulo na sana mas maging mas convenient ang pagbabiyahe ng ating mga commuters. Ito pong cashless payment ay isang malaking pamamaraan upang sa ganun masasabi natin na indeed the travel of our commuters is now more convenient. No? Makikita natin yung mga queue lines, maiiwasan po natin. Sinimulan po natin ito sa MRT3. No? Yun, Si galing. DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez. Mukhang kailangan na talaga yan, Katina, dahil sa halimbawa, pumunta ka ng Singapore. Oh. Pag pumunta ka ng Singapore, meron silang itatap mo lang pag sumakay ka ng bus. Parang beep card. Parang beep card, tatap mo lang din yan sa bus, sa bus. Pwede ka rin naman magbayad ng cash kung wala ka nung card. Meron din namang mga card sa Singapore o Japan, magagamit mo na sa bus, magagamit mo pa sa tren. Isang card na lang. Isang card na lang. Kaya, kaina. Dapat nga may card na rin sa bus. Sana unti-unti, parang noon na uso yun sa mga Egypt. Oo. Unloadan mo lang din, tapos itatap Sa mo. Pilipinas ba yan o sa Egypt? Sa Bigla ko sa Egypt. Sa mga Egypt nga ibas. Yan. So, may ganon. May ganon. Ayos. Ayos. Yun ang importante. Hindi, kailangan talaga nating mag-level up, di ba? Yun, tama. Sabi ni RD Martin Despi. RD Martin Despi ng Environment and Management Bureau. Ano ba? EMB. Environmental Management Bureau. Ayun. Ng DNR dyan sa Region 3. Magandang morning! Magandang morning din sa ating mga kababayan dyan sa Cebu. Maayong buntag kaninyong tanan, mga Cebuano. Mata na kamo, gising na! Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang palawigin ng Estate Tax Amnesty Program. Ito'y makaraang makakuha ito ng 280 yes votes sa ginawang House Plenary Session noong Martes. Sa ilalim nito, ang filing period para sa Estate Tax Amnesty ay palalawigin pa ng 4 na taon o hanggang December 31, 2028. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na palawigin pa ng 120 araw ang filing period para sa hospital reimbursement claims. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kasunod ito ng mga report hinggil sa 1 billion pesos na halaga ng return to hospital claims at iba pang reimbursement na hindi agad nabayaran. Git ni Castro, ang naturang extended period na tinawag na claims flexibility ay makatutulong upang mabigyan ng
ng sapat na oras ang mga ospital para makumpleto at maisumite ang mga kaukulang dokumento. Ito rin anyay para matiyak na magagawa ng PhilHealth at Department of Health ang kanilang obligasyon basta't magko-comply ng requirements ang mga ospital. Nabatid na maraming PhilHealth claims ang na-deny o di kaya ibinalik dahil bigo ang mga ospital na makapagpasa o makapagpasa ng mga hinihinging dokumento sa itinakdang panahon. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Magandang morning kay Tatay Bonnie Aporo, Nanay Elsie Aporo, magandang morning. Nako, meron tayong nagmamadaling Flash Report. Flash Report! Si RH Faibal Gonzales ay may sinusubaybayang sunog. Saan niyang sunog, Val? Come in, Val! Anthony at Katina, malaki na itong sunog na nangyayari ngayon dito sa kahabaan ng Tandang Sora Avenue, particular na dito sa may Doña Faustina 2. Itong sunog ay agad na itinaas sa ikalawang araw ng Bureau of Fire Protection ang mga tauhan ng QCPD at maging ito sa mga bumbero ay nakabalagdag na ngayon at nagkakaroon ng traffic dito sa bahagi ng Tandang Sora Avenue dahil dito sa sunog na ito na nagsimula ilang minuto bago residential itong area itong nasusunog sa mga oras na ito. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Val, puro mga konkreto bahay dyan, di ba? Mga maayos na subdivision yan. Doña Faustina 2. Correct. Medyo maayos naman itong mga kabahayan dito sa lugar, pero malaki na itong sunog na ito. Kaya yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ay patuloy dun sa pagdating dito sa lugar para makatulong dun sa tuluyang pag-abula dito sa malaking sunog na nangyayari dito sa bahagi ng Doña Faustino 2 dito sa Tandang Sora Avenue, Quezon City. Ako'y magsasagawa pa ng follow-up report. Back to you, Anthony. Flash Report. Flash Report! Nako, mag-iingat po tayo. Ngayong pinakamalungkot na pangyayari sa buhay natin, ang masunugan ka sa ganitong panahon na Holiday mga tao pa season. naman ay medyo chillax lang. Nagsasaya. Habang yung iba ay nagsasaya, ikaw na may masunugan. Kaya wala namang masama kung masobrahan tayo sa pag-iingat. Yes. Sabi nga pagka ikaw ay laging handa, parang Boy Scout. Para Boy mga Scout, Boy Scout. lagi handa. Bago ka umalis ng bahay mo, kung meron po kayong pupuntahan, tiyakin na naka-unplug lahat ng appliances. Ayan, at syempre hindi naman natin alam kung ano ang mitya nitong sunog na to. Diyan po sa Tandang Sora, Quezon City. Maghintay tayo ng follow-up report mula kay Val Gonzales. Oras po natin, Lakyam Samsihun, 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is Impormasyon 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tapos na ang deadlock ng Bicameral Conference Committee sa budget ng DPWH. Makaraang aprobahan ito kaninang madaling araw ang 529.6 billion pesos na pondo ng ahensya sa susunod na taon.
Ito ay kasabay ng pagtatapos ng bicameral committee sa extensive deliberations nito sa panukalang 6.73 trillion pesos na proposed budget para sa 2026 matapos ang anim na araw to, Mother. 6 na araw in total. Sinabi ni Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, nasa 20.7 billion ang natipid sa pondo ng DPWH kasunod ng pagtapyas sa presyo ng construction materials para sa infrastructure projects ng pamahalaan. Sa 20.7 billion pesos na natipid, inilipat ng BICAM ang 16.52 billion sa PhilHealth, habang ang 4.25 billion pesos ay inilipat naman sa NDR-RMC. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos por dos. Maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos, si Jerry at si Anthony. Narito na, dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos, ang katotohanan dala nila. Dos por dos, walang sinasamba pale. Maniwala ka. Dos por dos, hataw ng gusto, tol. Umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Take a little walk to the Maganda morning. cross. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Where secrets Naghahabol si Jerry Baha lies. ng mga Little Jerry Bahas We are never coming. at Little Mabel Baha. Mills past the step. Nagbaon kaya si Kumbachero ng Mother? Pinagbaunan mo si Kumbachero ng balot? Old with a Kung ba yun, palalampasin ba sa palalampasin ba sa eroplano yun? Hindi ba haharangin yung balot? Sabi, luto naman di ba? Luto na ho itong balot. Yung iba kasi, maigpit dyan Sabihin baka poultry products. Paring Ray, sabihin nung customs officer, sir, these eggs are not allowed. These eggs are not allowed to be transported to, for example, to Europe. But why? Kailangan ko yan Sabihin ko, kailangan ko yan. But why, sir? Why do you need these eggs? Europe has also their eggs. They have eggs of their own. And their eggs are much bigger than yours. get used. Hindi, sabi ni Kumbachero, kailangan ko yan. Kailangan ko yan, sir. Get you. Ba't nyo ba kailangan tong itlog na to? Respect. Those are not ordinary eggs, sir. Oh, don't. Those are special eggs. Through the potatoes and the barrio and the barrel. Magandang umaga, Kumbachero. Saan ka man na naroroon, basta nandito lang kami to cheer you up. Pag ikaw ay mahina, makinig ka lang sa amin, palalakasin ka namin. Pag ikaw ay nanlalambot, namin. Ayan. Kaya yung pong mga kababayan natin na makikita po si Kumbachero, saan man po kayo naroroon, sabihin nyo, kaya pa ba? Sabi ni Kumbachero, ako pa. Pinaghandaan ko. Hindi na. Kumusta po kayo mga kababayan namin na nakikinig po sa
Ayan ang hirap pagka wala ka sa kwentuhan, ano? Parang Ray. Kahit naman sa sa huntahan ng mga reunion na magkakaibig, tapos wala ka, hindi ka dumating. Ikaw ang pulutan. Ikaw ang wala eh. Yun ang gawin natin kay Kumbachero. Basta Kumbachero, pagka sabihin mo, pag medyo nanghihina ka lang, papadalang ka ni Het nung ginagamit niya. 150 pesos lang. 150 pesos lang. Nako, pantatlong araw. Pwede mo raw gawing sampayan. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ano ba kayong inaalok ni paring Het kay Kumbachero? Sampayan nga. Sampayan ng mga konsulsilyo mo. Ay nako. Oy, nabalitaan niyo po ba mga kababayan? Speaking of kasal, ano, si Kumbachero kasi bagong kasal to eh. Saka si Ate Mavs eh. Yung palang groom to be ano, ay person of interest na gaya nung nabasa po natin kanina. Ayon sa QCPD, yung kaso ni Sierra De Juan. Saan ba yun? Nabasa ko lang kanina. Oo, ito. Sabi ni General Silvio, Randy Glenn Silvio ng QCPD, itong si Sierra De Juan, di ba nawawala ito 4 days bago yung kasal? Ang kanyang mapapangasawa, yung groom-to-be, si Mark R.J. Reyes, ay person of interest. But let us qualify, baka isipin nyo siya ay suspect. Hindi po siya suspect. Ang tawag po dun sa kanya ay person of interest. Teka, ano po ba ibig sabihin ng person of interest? Baka kasi mag-isip na yung mga kababayan, siya pala dahilan kung bakit nawawala yung si Sierra. Baka isipin nyo pong ganun. Tapos baka isipin nyo rin na, ano kaya ginawa nito sa kanyang mapapangasawa? Wag po. Muna, hold your fire, sapagkat ito po yung message sa atin ni General Silvio, no? Person of interest is an informal, pansinin po nyo, is an informal law enforcement term. Para daw kanino tong informal law enforcement term na ito? For someone they wanna question. Para sa sino man na nais nilang tanungin. Who? Sino? Who may or may not be involved in the incident or crime. So, maaari pong yung person of interest ay involved o sangkot sa insidente o krimen o hindi. Kaya, kumbaga, nasa gitna pa yun, nasa gitna pa. Wag po muna tayo mag-isip. Pero, masisisi mo ba ngayon yung ating mga kababayan? Lalo pat, ilang oras daw tinanong? Yung 7 hours? Ano naman na itatanong mo ng 7 hours sa isang tao kung uuriratin mo, di ba? Ayaw man nating isipin na may hindi magandang ginawa ito si Mark R.J. Pero kung ganun po ang direksyon ng pulis, ang sabi nga ng mga mahilig sa Netflix dyan, what a plot twist. Diba? Ang tindi ng plot twist na ito. Pambihirang patis. Jerry Baja, Anthony Taberna, 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Magandang morning kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Just like this. Mukhang mabigat ang trabaho nyo ngayon. Ang utos ng Pangulo bago magpasko ay mapadala yung mga natenggang balikbayan box. Pero hindi pala kasalanan ng customs yun, gaya nung na-interview natin kahapon si Ascom, Jet Maronilla. Ito po pala problema nung ano pangalan nun paring Het? Makati Express, yung nagpapadala ng mga dati naman daw na kagaling-galing niyang Makati Express. Ang dami po nating messages na natanggap kahapon
lalo na yung mga nandiyan sa Middle East na mga OFWs. Ang sabi po nila sa atin, ito daw pong Makati Express, napaka-efficient. Nung early days, ano? Yung iba nga daw, maabot ng mga 2 buwan, 3 buwan, yung mga balikbayan box. Pero dito daw po sa Makati Express, ay 2 weeks lang. May tsamba pa, may 2 weeks lang, makakarating na yung balikbayan box mo. Sabi ni Ascom Maronilla kahapon, mukhang namatay yung matanda, yung may-ari. Kaya yung mga anak, medyo nalito sila sa pagmamanage, kaya nagka-problema. Naghanap po ng pondo ang Pangulong Bongbong Marcos para po yung ibang mga gastos dyan, masagot na. At yun yung balikbayan box para sa mga kamag-anak ng mga OFW, especially from the Middle East, ay makarating. Malamang yung iba doon may pagkain pa, sira na. Pero importante yung sapatos, saka yung damit na kung saan-saan po binili ng ating mga kababayan. Kung yan iniipon yan Meron po akong kilala talaga na OFW, meron siyang nakalaan na box na kapag ka napunta siya sa mga, ano ba tawag doon sa mga thrift store? Mga thrift store, yung mga mura, parang mga ukay-ukay din, ano? Makakita siya ng magandang bibili siya, lalagay niya sa box. Kasi ang iniisip niya, yung kanyang mahal sa buhay. Tapos, pinadala yung box, balikbayan box, intay, namuti na ang mata, intay nung kamag-anak, hindi nakakarating. Nung pala, may problema dun sa nagdala. Hindi po customs ang may problema. Kaya ang Pangulo nakahanap po ng pondo, 30 million yata yun, para po significant, substantial na bilang ng out of 130,000 balikbayan boxes makarating sa mga kababayan natin. Yung iba po doon ay andun pa sa probinsya. Sandali lamang, mga kabayan kong Filipino-Chinese, Lakyam, Gochap, Sahun, 7 minuto bago ang alas 7 na umaga. Susunod, ayan, Attorney Vigor Mendoza ng LTFRB, maraming nag-iintay sa iyo. Ang nag-iintay sa iyo ay ang mga TNVS driver. Sandali po lamang. 6:53. Dos! One minute bago ang alas 7 na umaga. Kausapin natin si LTFRB Chairman Vigor Mendoza II. Mr. Chairman, magandang morning. Si Katunying po ito, minus Jerry B. Good morning, Katunying. Opo, kumusta na po? Chairman, meron pala kayong extension na ibinigay sa mga TNVS tungkol sa surge pricing. Can you expound on that, sir? Opo, sinulatan tayo ng Grab at sa ibang TNC at humingi sila ng konting dagdag araw para ma-adjust po nila yung kanilang program, no? Aba. Na mapababa yung surge price cap at saka batanggal sa programa nila yung provision nila dun sa surge price cap. Mm-hmm. So dalawa po yun. On the front end, yung cap binaba po natin, and then on the back end, hindi po sila pwedeng kumaltas dito sa surge price na bago. Opo. Magkano po ang pinag-uusapan natin dito, Chairman? Binabaho natin ng kalahati yung cap Dati po, ang cap is 200% of their base fare, no? Apa. Ngayon baba po natin to 100%. Ibig ko sabihin, kung ang base fare nyo po ay 200 piso, okay. Dati po pwede ang surge price pwede umakyat ng 400 piso. Uh-uh. Ngayon po ang cap hanggang 200 piso rin, no? Hindi na pwede umakyat ng 400 piso. Opo, kumbaga yung binanggit nyo example na yon, ang babayaran sana nung pasahero total of 600 pesos. Pero dahil po dun sa inyong hakbang ay magiging 400 pesos na lang. Opo, yun ang maximum. Yun ang maximum. Okay, ito po bang pagbabago sa surge pricing, yung cap na ito, ay hanggang kailan? Ito ba forever na? Hindi
po, ito yung pinag-aaralan po natin. No? We are gathering data, we're gathering... ang importante kasi sa Surge Cap is the monitoring aspect. So yan, kasama na po dyan yung sa technology side of it. No? So ito hanggang January 4 lang po to. By that time, dapat lahat ng datos na kailangan namin makuha, paano ini-implement, paano namin monitor ang Surge Price Cap, masa amin na po. No? So that come January, pag na-review namin yung fare matrix ng TNVS, sapat na ang datos namin para makapaggawa ng isang fare matrix na reasonable, na sapat para sa mga driver at operator at yung kakayanin naman ng ating mga pasero. Oo, kumbaga this is a balancing act between the consumers, meaning yung pasahero at saka yung pong driver/operator, ano? Opo. Hinati lang ho natin sa utos yan ng Secretary Banoy na i-review ho yan. In the meantime, habang review, binaba na muna ho natin. Opo. Ang nagrereklamo po actually dyan, bukod sa mga pasahero, mga kakompetensyang taxi drivers. Opo. Bakit daw sila? May ganon, yung taxi, wala. Eksakto po, no? At yung rational ng surge price, very unique ho yan sa TNVS, no? Opo. Wala hong ibang pampublikong sasakyan na may surge price. Kasama ho yan sa ating review, both legal, technical, and financial. Yung sinasabi ng ating mga TNVS drivers na malulugi po sila, ang hiningi natin sila in our dialogues with them, sa konsultasyon natin sa kanila, yung mathematics, yung computasyon, kung paano sila malulugi pag ganito ang ginawa sa surge price cap, pag tinanggal, pag ganito naman ang inayos. So, we need to know all these things para malaman namin yung justification ng surge price cap. Opo. Ulitin po natin, this will take effect on Saturday pa, hindi pa kahapon, sa Sabado pa mag-uumpisa. Opo. Sabado until January 4? 4 po. Until January 4. So after the holidays, balik na naman. Balik na naman sa dati. What we hope to do is magkaroon na po tayo ng final fare matrix. We will call, marami ho natin konsultasyon na ginagawa ko ngayon kasi very technical pala ho to, no? It's not your simple pricing gaya ng ibang pampublikong sasakyan. So it will take us a while to put all these things together. But hopefully before the end of January, meron na ho kaming proposed TNVS fare matrix. As chairman, yung po bang mga green taxi, yung galing sa Vietnam, ano po ba ang kategorya nun? Taxi o TNVS? Taxi po yan, no? Taxi po yan na may online booking. So ayun ang kategorya nila, taxi pa rin, hindi nababago yon. So wala silang surge pricing? Wala po silang surge pricing. De Metro po ito? De Metro po yan. Pero kahit na marami daw pong units yung Vietnamese cars na yan, pero sa kabila nun, kulang pa rin ang merkado, ika nga? Opo, kung titignan natin yung datos after the pandemic, marami ho tayong taxi operators nationwide ang nagsara. Dahil dito, kailangan po natin magdagdag at based on yung ating indexes, yung ating survey, kulang pa nga ho talaga ang taxi. Nang gaano karami po? Ay, nako. Ang computation po, yung survey po nila, halos close to 100,000 taxi units nationwide ang kailangan. Nationwide naman. Nationwide po yan. Nationwide naman. Sa Metro Manila, mga 60,000. And we are nowhere near 60,000 level. No? Ang taxi level natin sa Metro Manila, kasama na ho itong mga green taxi na to. No? Hindi pa uabot ng 20,000. So, in other words, kahit pala napaka-traffic na sa Metro Manila, kulang pa pala itong nagseservisyong mga taxi sa atin? Opo. Very noticeable po yan. No? Kung titignan nyo yung waiting time ng ating mga mananakay at kailangan lang ko muna taxi, tumayo ka lang sa isang lugar at bilangin mo yung oras, yung minuto na naghihintay ka para makakuha ng taxi. That will show you gano'ng kakulang. No? Ang reasonable standard internationally, katunying is 10 minutes waiting time. Yung paghintay. Dapat meron ko ng taxi.
Yan po ay danas na danas ko po yan sa Singapore. Tama kayo, pag lumampas ng 10 minuto, nagwawala na yung pasahero. Opo, kumbaga nandyan lagi, available lagi. So, kung ganun, open pa po pala kayo, ang LTFRB, para sa mga applicants na mga bagong taxi operators. Siguro encourage ninyo yung mga e-taxi, ano? Opo, but yun lang nga, open ho tayo, but we're now moving more towards electric vehicles na po, no? Ang laking bagay po now that yung battery life humahaba na po, no? Yes. Tapos yung cost of fuel ay tumataas, talaga it takes more justification to move towards electric vehicles. Oo. Yung taxi, ganun kalaki ang kulang, pero sa TNVS, malaki pa ho ba ang gap? Alam niyo, nung nagsimula ang TNVS, nung dumating po ang Uber dito, at Grab doon, yung dalawa lang naglalaro, ang total number of TNVS was around 64,000. Ngayon po, ang tumatakbo po sa daan ngayon is around 22,000. So, minus 66%. Opo. Kung nagsimula ko tayo sa 64, nasa 22,000 po tayo ngayon. So there's a 1/3 lang po of our initial numbers. That's right. Kaya ang natira po natin parang minus, tama yung sabi ko, minus 33% lang ang natira. Opo. Minus 66. Bakit po? Bakit kumonte? Maraming nakula ko maraming umalis rin sa negosyong to. Kasi very part-time, no? At any given time po, out of the 22,000, at any given time, malaki na po ang 70% ang tumatakbo sa daan. Marami ko sa atin din pa dito, sa TNVS business, ay part-time. May trabaho sa umaga, tumatakbo sa gabi. Ganun po Mukhang ganun naman talaga ang konsepto niyan, Chairman, no? 'Di ba? Tama po. Again, pasensya na at lagi kong nababanggit yung Singapore. Marami ako nasasakay na Grab doon na mga professional. Meron nga ako sa engineer, meron ako isang businessman nga. Yung mga ganun po, talagang extra lang. Kumbaga side hustle lang nila. Imbis na gamitin yung sasakyan ng pauwi na wala naman pakinabang, ginagamit na parang nakaangkas na doon sa Grab. Hindi ba mas maganda ngayon, Chairman? Opo. Ang average waiting time po sa TNVS per hour survey, 37 minutes po yan, 37. Even during rush hour, no? Merong umaabot isang oras, pero mabilis 10 minutes, nandiyan na. Pero on the average, 37 minutes. So, mahaba-haba pa rin yun, no? Ang ating benchmark, as I said, is a 10-minute waiting time. Dapat meron ng sasakyan yan. Malayo pa ho pinag-aaralan namin kung kailan pa magdagdag. But we would like to gather data muna dito sa pamasahe itong mga araw na to para sa gadon pag nagbuo tayo ng fare matrix, ipa-factor in natin yung supply side. Ganong karaming sasakyan ang kailangan po natin. Isipin nyo. Kaya lang, hindi ba, again, nagagamitin ko yung salitang balancing. Kung kulang pa pala ng masasakyan ng ating mga kababayan, mga commuters, maghihikaya tayo ng additional players o additional units, di problema natin on the other hand, yun namang traffic natin, baka mas lumala. Eksakto, Jing, no? So it's not as simple as adding vehicles. Babantayin rin natin yung traffic contribution kung we do not want to aggravate existing traffic right now. So, balance talaga. Hindi ko ganun kasimple. There are a lot of factors that come into play sa supply side and then on the pricing side also. So, lahat ko yan, babalansin natin. Kukonsulta ko tayo sa mga iba-ibang ahensya ng gobyerno and other stakeholders before we come up with a decision on the matter. Chairman, pagka po ba nag-a-approve kayo ng mga additional players o units dyan sa TNVS man o taxi, ano po ang requirement sa mga parking? Kasi may mga nakikita ko na mga taxi na kung saan-saan lang din nakapark. Mukhang walang mga garahe. Opo.
Ano bang, pwede bang i-require yung mga iyan na kailangan meron silang certain na lot o parking lot na ang sukat ay minimum of ganito bago sila payagan? Tama ka, Katunying, no? Requirement po yan na may sariling garahe itong mga public utility vehicles natin. Pero nakikita nga natin, minsan naka-roadside parking po sila. No? So, ito kasama sa ating pag-review ng mga pamasahe, yung performance standard, no? Hindi na cost recovery lang. Na dapat ito ang performance nyo, kailangan may sariling garahe kayo, kailangan meron sa yung hindi pwede nakapark sa roadside. So ito ang pinaka-problema natin dito sa implementasyon, how do we monitor, how do we make sure they comply, no? So kasama yan sa ating pag-aaral to make things better on the side of public transport. Pero tama ko kayo, kailangan may sariling garahe mo yan. Hindi talagang, but of course, at the end of the day, ang habang pinag-uusapan po natin ito, complex yung problema natin sa transportasyon. Sobrang complex katulad niyan. Reklamo na tayo ng reklamo sa traffic, pero pagka nakipag-usap ka sa mga commuter, sasabihin, walang dumarating na taxi o walang TNVS, o paano mo i-reconcile yun? Kulang yung sasakyan, pero kulang yung masasakyan, pero napaka-traffic na. Opo. At the same time po, modernization cannot stop. Dahil lang po sa traffic, kasi matagal pa ang solusyon ng traffic. In the meantime, baka masyadong humahaba na yung waiting time ng ating mga pasahero. Opo. So, binabalanse lang po natin talaga ang pag-aaral na to. Sa Singapore, meron silang tinatawag na COE, yung Certificate of Entitlement, before anyone can purchase a vehicle. Mahal po nun, Chairman. Kayo, dati kayo sa LTO. Bago ka makabili ng sarili mong kotse, hindi na LTFRB issue to, naalala ko lang bigla. Opo. To discourage people from buying cars, ang ginawa nila, nagpataw sila ng singilin na COE. Ang mahal nun, Chairman, 100,000 Singapore dollars. Isang pirasong papel lang yon bago ka makabili ng sarili mong kotse. That's on top of the price of the vehicle. Kaya ang mga tao hindi na bumibili ng kotse dahil maganda naman ang kanilang public transport system. Tama po. That's right. Oo. Tapos ngayon, sisirain pa EDSA. Ano ba ang contribution nyo sa rehabilitation ng EDSA, Chairman? Hindi, nag-aaral namin yung public transport impact para yung busway in particular, no? Merong additional routes tayo pinag-aaralan na pwede pumasok sa busway para sa ganun mabawasan yung magaling Fairview, for instance, no? Para pwede natin mahikayat yung ating mga mananakay, wag na magdala ng kotse. Kung yung bus na galing Fairview, pwede natin ipasok sa busway para mas mabilis ang kanilang biyahe. Oo. So, yan po pinag-aaralan po ngayon. Ay, gawin nyo nga yun. Sige nga po, para kaya lang baka sumobra naman dami ang dadaan sa busway. Maging matraffic na din dyan. Ang gagawin ko natin staging area on both ends of the route. Para yung ilalabas lang natin po yung sasakyan, yung tamang-tama lang ho, na hindi magkakabuhol-buhol sa loob ng busway. Then we will monitor it via GPS at saka CCTV camera. Para sa ganon, yung dispatcher in both ends, malalaman nila kung huwag muna sila mag-dispatch o kung di naman kulang naman at mag-dispatch na sila. Modernization talaga kailangan, sir. Yung pong binabanggit nyo, yung may GPS, may tracking, monitoring ng lahat ng mga Anyway, napagod ako doon sa kwentuhan natin, Chairman. Ang dami gusto ko pa naman sana kayong tanungin doon sa anti-colorum partnership ninyo with DOJ. Opo, nako. Alam niyo, Katunying, 17 years in the making yan. In various taon-taon na lang in various administrations ang hinihingi ng mga transport groups ma-address itong issue ng colorum. In 2017, gumawa ng JAO, Joint Administrative Order, inakyat yung penalty ng colorum up to 2 million pesos. Oo, tama. Pero still rampant pa rin ang colorum sa daan. No? Anong pagkakaiba nitong partnership nyo with DOJ versus what happened before? Dito na ang pinag-uusapan pagkakulong, no?
ng mga violators of colorum. Specifically po, ang i-address nito yung mga protector at yung mga sindikato sa likod ng colorum, no? Para sa ganun, kung pwede natin matanggal na po yan. Dahil in the past years, puro administrative penalty nga, no? This time around, susubukan naman natin na impose yung criminal imprisonment, as sinabi nga ng DOJ, 6 to 12 years imprisonment or a fine of 2 million, depending on the court, no? Ewan ko na lang kung magkulorum pa sila pag kami nakulong sa pangulorum. Yun na nga po. Hopefully, maging deterrent. So, simula ngayon, magmeron kaming education and information campaign para maintindihan ng tao kung anong ginagawa natin, yung consequences, kung mangungulorum po sila. Tapos, bubuksan ho natin yung ating prangkisa para doon sa mga gusto mag-legalize na, ayusin yung kanilang papeles, maayos naman po natin. Ayun, Pero after that, kung ayaw pa rin sumunod, pasensya na lang. Last na lang po, as in last na lang, promise. Para tong Senate hearing, opo, last na lang. Ano na ba nangyari doon sa proposed agreement ninyo sa Data Center Inc. na tungkol sa drug testing ng mga PUB drivers? Yung compulsory ba yan? Compulsory drug testing. Ano na ba nangyari doon, sir? Finalize, so natin ma-implement starting next year. Para sa ganun, napaka-importante po nun na tama ho si Secretary Vice, Secretary Banoy, no, na impose a mandatory drug testing for public utility vehicles. At ang kagandahan sa gagawin ng DCI yung monitoring aspect. Para yung implementasyon, sigurado mangyayari. Kasi kinakatakutan namin, baka no-show na naman, makalusot ba? Oo. Baka ibang ihi ang ipadala doon. Yun ang aming talagang tinutukan. Ayaw natin gumawa ng programa tapos malulusutan lang, may putas. So maganda ko to, using technology, we can now monitor full compliance of the mandatory drug testing. Siguro yan, ito, ang target natin bago magpasko sana, ma-finalize na yung kontrata. So we can sign it before New Year. Tapos soft start na tayo by January. Yes, sir. Mr. Chairman, maraming salamat sa uulitin. Tatuling, anytime po. Salamat po rin. Si Attorney Vigor Mendoza, ang chairman ng LTFRB. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2 por 2. Pagka talaga sa kalsada, ang daming issue, no? Usapang kalsada. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy. 19 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, higit 529 billion peso budget ng DPWH. Inaprobahan na ng BICAM kaninang madaling araw. Congressman Eric Yap, 2 senador posibleng arestuhin na dahil sa maanumalyang flood control projects. Congressman Pulong Duterte nagbawas ng mga bansang pupuntahan. Naging 2 na lang mula sa 17. Malacanang pumalag sa alegasyon na ang Pilipinas ay ISIS training hotspot. Mga Pinay kabilang sa pinaka-active Pornhub users. Ngayong taon. Ano ba yung yun?
Naku. Alam na alam yan ni Kuya Her. At LTO, tuluyang binawi ang lisensya ng driver na nambatok sa lalaking nagkakariton sa Rizal. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Jerry Baha, ako po, Tina Nolasco. Ito po naman si Anthony Taberna at ito ang... Pangunahing balita. Kuya Mark Navarro, 7:21 ng umaga. Mag-follow up lang tayo, kantina. Kasunog. Alamin natin ang update dyan sa sunog sa Quezon City, si Arch 5, Val Gonzalez. Val? Tina at Anthony, isang puting usok na lamang yung makikita dito sa kabuuan nitong nasusunog na dito sa may Mutya Compound dito sa Barangay Kulyat, Quezon City. Doon sa binabanggit ko kanina, Anthony, ay Faustina to subdivision. Ito lang yung ito yung naibigay ng Bureau of Fire Protection, pero dito sa likod, sa labas na ng subdivision ito, Anthony at Tina, sa labas ng subdivision itong Faustina to subdivision, dahil narating ko hanggang doon sa dulo nitong lugar kung saan ay naghihiwalay itong Faustina to subdivision at itong Mutya Compound na nasusunog, isang ISF area, informal settler families, ang mga kabahayang nasusunog sa mga oras na ito. As of this time, Anthony at Tina, ay nasa ikatlong alarma na itong sunog. Malaking naitulong nitong Horticulture at Landscaping Division ng INC, maging yung Scan Philippines, yung communications arm ng INC, dahil sila yung naggiya dito sa mga truck ng Bureau of Fire Protection na nanggaling sa iba't ibang lugar dito sa Quezon City at pinapasok dito sa loob mismo ng subdivision dahil ito yung isa dun sa estratehikong lugar, Anthony, para makapagbuga ng maayos itong mga tauhan. Kabilang subdivision pala yan, kaya parang kabilang bakod no? Oo, akala mo dito sa subdivision na ito, kung nasa labas ka ng Tandang Sora Avenue, pero dun sa labas na. Dahil yung mga kabahayan dito sa loob, ang lalaki pala nito. Tama yung pinabanggit mo kanina, Anthony. Yung lugar mismo na kinaroroonan sa ngayon ay sa isang kapilya ng INC mismo. Dahil dun sa labas, malapit ito dun sa lugar kung saan nasusunog. Kaya yung mga tauhan ng Horticulture and Landscaping Division ng INC ay nagdala pa ng kanilang mga chainsaw. Yung mayroong, yan, kung nakikita sa video, yung mayroong malaking hawakan, yung parang may panunggit para yung mga sanga ng puno ay kanilang maputol at malaya namang makaakyat doon sa pader yung mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. Galing. Ang galing ng kanilang ginawa dahil pinadaan sila dito sa loob. At doon sa may pinakadulo nitong Faustina to subdivision, doon sa pader mismo, doon pinadaan yung maraming bilang na mga bombero na pinagdugtong-dugtong naman yung kanilang mga hose mula dito sa loob mismo ng subdivision, kaya nakapagbubuga sila ng tubig kahit yung kapag naubusan ng tubig yung isang bombero, susunod namang ilalagay yung hose doon sa mga bombero o mga fire trucks na mayroon pang laman. Yung ito pinapakita mo yung yung nagpuputol, yung parang chainsaw nga pala to, no? Oo, yan yung may mahabang hawakan. Horticulture and Landscaping Division personnel. Yan yung ng INC. Yung mga yan, yun yung tumutulong na yan para matulungan nila yung mga bumbero na makapasok. At yan yung naging daan nila mula dito sa subdivision, Faustina to subdivision, Anthony. At dumaan yung malaking bilang ng bumbero at tumuntong na sila doon sa may pinaka-ituktok mismo ng mga nasusunog na mga kabahayan mula sa ISF families dito sa nasusunog na Mutya Compound, Barangay Kulyat, Quezon City. Mutya Compound, hindi pala siya parte nung Doña Faustina, gano'n? Hindi.
Sa Hindi labas. pala, Sa labas. Oo. Actually, dalawang compound yung nasunog, Anthony. Mucha compound at Matchaka compound. Labas pareho ito nitong Faustina to subdivision na mayroong mga malalaking mga istruktura, mga kabahayan na ang nasusunog ay doon sa labas na mismo ng subdivision. At Ano ba yan? Fire out na? Fire out na? Nasa ikatlong alarma pa as of this time, pero sa tingin ko ay under control na ito, Anthony, dahil puting usok na lamang yung nakikita at na-confined na itong mga bumbero dito sa lugar. Nakubkob na nila, napalibutan na nila, kaya't wala nang dahilan, wala nang dapat na ipangamba pa yung maging itong mga residente na malapit dito sa may pinakapader mismo ng Faustina 2 subdivision. Wala nang dapat. May mga dyan, may mga scan international, makikisig yun eh. Mabibilis kumilos yan eh. Oh, actually sila yung naggiya, Anthony, mula doon sa Tandang Sora ay pinapasok dito sa subdivision. Sila yung agarang naglatag ng pag-divert doon sa mga sasakyan kung saan pupunta itong mga bumbero. Kaya't narating nila hanggang doon sa may pinakagilid mismo ng pader sa tulong ng Scan Philippines, ang communications arm ng Iglesia ni Cristo na tumulong dito sa mga bumbero. Kaya't mabilis narapula itong sunog na nagsimula ilang minuto bago mag-alas 6 ngayong umaga. So, inaantay na lang natin na idideklara ng Bureau of Fire Protection na fire out na itong sunog na ito. So far, wala namang naitatala o napapaulat na nasugatan o nasaktan dito sa sunog sa Matchaka at Mucha Compound, Barangay Culyat, Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val Gonzales. Samantala, Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo kasama ang Pride Detergent. may nanalo na ba, Katina? May nanalo na! Alamin natin kay Arch 6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Go, go, go! Katina at siyempre Katina at Katunying. Ito nga ang ating winner sa ating DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent dito sa barangay San Agustin. San Agustin dito sa Malabon City. Tingnan mo, nakikinig ng radyo. Yan no, nakikinig ng radyo. Tapos yung isa din, nakikinig din ng radyo. Aba. Ayan o, may echo. Ayan o, ha? Ha? Tapos ito rin. May contest ba yan? May contest? Umi-echo rin, parehong radyo. Pero magkahiwalay na nakikinig. Magkaaway po ba kayo? Magkaibigan ho. Magkaibigan. Tatay, pangalan nyo? Angelo Rentino. Si Tatay Angelo at si Tatay? Abelio Arevalo. Si Tatay Abelio at si Tatay Arevalo? Abelio. Abelio Arevalo. Abelio. Abelio Arevalo. Abelio Arevalo. Sabihin nyo po, Abelio Arevalo. Abelio Arevalo. Ano po pangalan ninyo? Opo. Pangalan nyo po yan. Halimbawa, mga 10 beses sasabihin ni Tata, Abelio Arevalo. 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 O, hindi siya nabulol. Ang galing. Ang galing. Galing Nabulol. Bulan Sorsogon. Taga Bulan Sorsogon. Bulan Sorsogon. Bulan Sorsogon. Bulan Sorsogon. Kumusta mga kaibigan ko dyan? Sa Bulan sa Sorsogon. Sa Kalipaan. Ayan. Sa likod na Silay. Na, kapatid ko si Rita Arevalo. Rita Arevalo. Tapos nag-e-echo pa dyan. Tabi-tabi yung radyo. Tongue twister eh. Tongue twister. Ang pangalan niya, Abelio Arevalo. Ang hirap, nakakabulol. Nakakabulol nga. Tapos si Angelo yung isa. At si tatay naman, ang pangalan niyo po, tatay? Angelo Rentino. Angelo Rentino. Rentino. Angelo Rentino. Opo. Sabihin niyo po, Angelo Rentino. Angelo Rentino. Paulit-ulit po, 10 beses. Angelo Rentino. Kapisado rin ang pangalan niya. Talaga nakikinig sa DZRH. At dahil ako... Sino idol mo? Pareho kayo. Nakatutok sa DZRH. Ito meron kitang 1,000 pesos. Yay! Bigyan mo rin si Abelio Arevalo. Abelio Arevalo. Hindi nyo nakikita? Hindi nga.
Hindi nyo nakikita 1,000 yan. Nakita ko na. Nakita! Yun, linaw ng mata. Luminaw yung mata. Ay, natin ang gumaling! Gagaling! 1,000 piso! Gumaling na. Nakakakita na ang pilay. Oh. Hindi ba labo na po paningin nyo? Malabo. Sobrang labo na. Ayan, no, tignan mo. Ano? Kulang daw na 0. Yung serial number. Sigurado kayo, 3 serial o 2 lang? 3. Ay, pakikalo, 100 yun. Hindi mo matadaya. Hindi mo matadaya si tatay. Hindi mahirap tingnan. Basta tinitignan nyo na lang mga sakyo. Ayun, no, malabo na ang mata ni tatay ang Arevalo. Abelio Arevalo. Ayan, Abelio Arevalo. Yan. Ano na po, maraming salamat po. Pero dahil parang nakatutok sa Diesel 8, at meron kayong Diesel 8. Ay, sandali. Ano muna yung ating word of the day? Laptop. Alitap-tap? Laptop. Laptop. Wala na kasi ngipin. Nahihirapan ito. Ano po yun ulit? Laptop. Lap dance? Hindi po lap dance, tatay. Bawal na po kayo ng ganun mga lap dance. Ha? Laptop. Tap. Laptop. Awak para. Kailangan natin ng Si tatay naman, ano po ang word of the day natin? What? What? Nako. Top back. Yun! Nakabawi. Nakabawi. Meron po mini component. Ayun. At ang pinakamalaki siksik liglig kumaapaw na Diesel Ace Norte Brand at Benza Norte Basket. At ang pinakabago, pinakamabago, ang pinakamapula, ang Pride with Fabric Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Magiging Koreano na po kayo kahit hindi nyo mamakitang tap-tap. Laptop. Nagkagulo na. Sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Diesel 8 para sa Diesel 8 Pasko Panalo promo. Siyempre kasama pa rin ang side, ang Pride Detergent. Aris number 6, serving batang para Diesel 8. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Pangunahing balita, mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:33. Napansin niyo po ba na habang tayo tumatanda, nako, parang mas mabilis tumaba kahit konti lang ang kainin, ano? Dati, isang bandihadong kanin, naalala pa siguro ninyo, nung tayo mga bata-bata, okay lang. Ngayon, kahit kalahating cup lang ng rice, may guilt kaagad. Hindi ba? Pero sa totoo lang, habang tumatanda talaga, bumabagal ang metabolismo at nababawasan po yung muscle mass. Kaya, mas mababa na rin ang calories na nasusunog araw-araw. Kaya importante po, mindful pa rin tayo sa kinakain, hindi lang sa diet, dapat balanced nutrition tulad ng makukuha sa N+ Gold. Yon. Ang N+ Gold may tamang kombinasyon po ng carbohydrates, protein at healthy fats para makumpleto ang nutrisyon kahit controlled ang calories. Perfect po para sa ating mga adults na gustong mag-manage ng timbang. Sa mga gustong i-balance ang health at weight, mag-N+ Gold araw-araw. Ipakita ang tanda ng inyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drugstore at iba pang leading drugstores nationwide. Yo. Pangunahing balita. Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:42 ng umaga. Ilang minuto pa commercial natin, Het? 7 at kalahati pa. Ratsadahin na natin to, Tina. Tuluyan ang tinanggalan ng lisensya ng LTO ang pickup driver na nag-viral makaraang manakit ng isang lalaki na nagkakariton kasama ang anak nitong babae sa Antipolo City. Ang naturang desisyon ay kasunod ng pagharap ng driver sa tanggapan ng LTO.
Katwiran ng driver na hampas niya ang nagkakariton dahil sa galit makaraang matamaan nito ang kanyang sasakyan. Ayon kay LTO Chief Marcos Parin Lacanilaw, hindi kukonsintihin ng ahensya ang ganitong uri ng karahasan at asal sa daan. Higit nila Lacanilaw, maaari pang mapila ang driver, ngunit pag-aaralan pa ito ng LTO Intelligence and Investigation Division. Kabilang ang mga Pinay sa most active Pornhub users ngayong taon sa year-in review user. Ano ba yung ginagamit nila na yan? Pornhub. Ang Pornhub po ay kung saan makakapanood ng pornography. Ganon? Oo, at ang mga Pinay ang nangunguna. Nako. Nako. Baka na ililista ka dyan, ha? Sa year-in review user data ng natural site, 64... guilty. Ito Sa year-in review user data ng naturang site, 64% daw ng lahat ng mga bumibisita sa Pornhub ay mga Pilipina. Naku. Dahil dito isang Pilipinas sa 3 bansa sa Global Top 20 na kung saan mayorya sa mga Pornhub viewer ay kababaihan. Bukod dito, napanatili rin ng bansa ang 2nd pwesto na may pinakamaraming Pornhub users sa buong mundo. Lumabas din sa datos na nasa 10 minutes and 53 seconds ang average time na ginugugol ng mga Pilipino sa naturang website. Mas matagal ng halos 2 minuto kaysa noong nakaraang taon. Tumatagal pa ngayon? Oy, ganun nakababad. Bumabad. Oo. Ang bihirang patis. Nakikita pala dyan kung babae o lalaki yung tumitingin? Baka dahil konektado to sa mga... May account kaya ito? Ako pa tinanong mo alam mo naman, bahay kapilya lang ako. Oo. Baka may nagko-comment dyan, may account ba yan? Konektado sa email para malaman Ito si Ara, halika, ikaw. Wala si Yuel kasi. Wala si Yuel ang expert dyan Ay, si Don mukhang alam din. Walang makasagot. May account Mababait na bata kami. May account ba? Kailangan ba ng account dyan? Mukhang alam ni Kuya Het talaga. Het, kailangan ng account? Hindi mo alam? Aba! Ang kagandahan naman dito sa mga empleyado ng DA, puro sinungaling. Binawasan na ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang mga bansa na kanyang bibisitahin para sa susunod na taon. Ayon kay Executive Director Jose Salonga ng Office of the Secretary General ng Kamara, naging 2 na lang ito mula sa dating 17 mga bansang una niyang inilagay sa isinumiteng travel request. Sa revised travel request ng kongresista, tangi ang mga bansang the Netherlands at Australia na lamang ang kanyang pupuntahan. Posibleng si Benguet Representative Eric Yap ang kauna-unahang kongresista na maaresto dahil sa flood control mess. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, si Yap ay kabilang sa 20 miyembro ng Kamara na maaaring makulong pagdating ng Enero, bagamat nasa 10 lamang sa mga ito ang may direktang ugnayan sa mag-asawang Diskaya at iba pang kontratista. Naniniwala si Remulla na si Yap ang unang sitting congressman na masasampulan dahil sa mga nasilip na financial exchange sa pagitan ng accounts nito at ng mga Diskaya. Bukod sa mga sangkot na kongresista, binanggit din ng kalihim ang napipintong pag-aresto sa 2 hindi pinangalanang mga senador. Alas 7:46 pumalag ang Malacanang sa bansag ng ilang foreign media sa Pilipinas bilang ISIS training hotspot o terrorism hotspot. Kasunod ito ng Bondi shooting incident sa Australia kung saan ang mag-amang suspect ay napagalamang nagtungo pa sa Pilipinas bago ang insidente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, umalma ang Pangulong Bongbong Marcos sa tinawag nitong misleading na paglalarawan sa bansa. Umapila ang palasyo sa foreign media na maging responsable sa pamamahayag dahil nakakaapekto ito sa imahe ng Pilipinas. The President strongly rejects the sweeping statement and the misleading characterization of the Philippines as the ISIS training hotspot. Si Undersecretary Claire Castro, nanonood ako sa CNN, sa iba pang mga Australian news media outlets. Ano daw? Talagang para bagang idinidiin nila ang Pilipinas dito.
Nagpunta lang dito yan nang wala pang 1 buwan. Ang pinalilitaw yata nung iba dyan, dito na nag-training. Naku. Para namang pagkagaling-galing na. At pumunta lang ng Davao, hindi porkit nagpunta ng Davao. Oo. Bakit? Ano ba yung Davao? May impression ba kayo sa Davao? Meron ba kayo? Isa sa pinaka-safe na lugar ang Davao, hindi ba Mayor Baste Duterte? Tapos sasabihin ninyo na dito nag-training ng pagiging terorista yung mga iyan? Mambira naman. Totoo yun, nakakainis naman na. Oo, parang hina-highlight na galing sa Pilipinas yan. Nagpunta lang ng Pilipinas. Ito nga ay Australian citizen nga yung anak Australian passport holder. Siyempre, tayo na may nag-iistima ng bisita. Malalaman mo ba na yung pumupunta dito ay may gagawing masama. May gagawing masama o yung galing dito may gagawing masama. Dapat siguro may report na ilabas ang NICA dito, yung Intel community, para malaman saan ba nagpunta yan. Yung mga taong yan. Kasi uulitin ko lang, meron po tayong nakabidahan ng isang gabi na nito palang latter part ng November, merong shoot fest dyan sa Davao. At ng shoot fest, shotgun. O kaya baka sumali sa competition yan. Pero yung nag-training dito para maging terorista, malabo naman. Wag nyo namang pangunahan. Wag naman kayo mag-conclude na ganyan. Hindi ba nagpunta din yan sa ibang bansa? Bakit Pilipinas lang ang pinapalutang? Sobra naman yon. Wala namang ganunan. Walang ganunan. Samantala, inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee kaninang madaling araw ang 529.6 billion pesos budget ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2026. Kasunod ito ng pagkatapos ng BICAM deliberation sa panukalang 6.793 trillion pesos 2026 national budget matapos ang 4 na araw. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nasa 20.7 billion pesos ang natipid sa pondo ng DPWH para sa 2026 kasunod ng pagtapya sa presyo ng construction materials para sa infrastructure projects ng pamahalaan. Git ni Gatchalian, higit 16 billion pesos ng naturang savings ay inilipat sa PhilHealth habang nasa 4.25 billion pesos naman ang nirealign sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Matatanda ang nasa 881 billion pesos ang hirit na pondo ng DPWH sa ilalim ng National Expenditure Program, ngunit ginawa itong 624 billion pesos sa bersyon ng Kamara at kalaunay ibinaba pa sa 570 billion pesos sa Senate version. Pangunahing balita. Alas 7:50 na ng umaga. Baka kayo ay uuwi na ng probinsya. Diyan pala sa isang bus terminal, fully booked na ang biyaheng Bicol at Visayas. Makakasama na si Ara sa nagpabook dyan. Oo nga, Ara. RH15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Tunying pinapunuan na yung mga biyahe ng DLTV bus terminal dito sa EDSA Pasay City patungong Bicol at Visayas ngayong Kapaskuhan. Ayon sa ticket seller na si Micaela Pontilar, fully book na yung kanilang mga biyahe mula December 17 hanggang December 30, kaya yung ibig sabihin, hindi garantisadong maisasakay nila yung mga walk-in nating kababayan dahil depende pa raw sa availability ng mga bus kung magde-deploy sila ng karagdagan. Mababawasan daw yung bus company o magbabawas itong bus company ng kanilang biyahe sa mismong araw ng Pasko sa December 25. Ngayong marami na nating kababayan yung naglalabas-masok sa Kamaynilaan, naaantala daw ng 1 oras yung turnaround time ng kanilang mga bus mula doon sa Bicol at Visayas. Kaya yung mga paalis dito sa terminal, apektado rin ang mga matinding trapiko sa mga lansangan. Para sa mga bagahe, hanggang 15 kilo lamang yung maililibre sa bus at may bayad na 15 pesos kada kilo kapag lagpas na dyan. Patuloy yung pagdating ng mga kababayan natin dito sa terminal para maaga makauwi sa kanilang lalawigan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita.
Samantala, ilang individual naman ni-rescue ng MSWD sa nangyaring kaguluhan sa labas ng simbahan sa Tondo. Ang detalye ng balitang yan ihatid ni Arch29 Boy Gonzales. Boy G. Anthony, ilang individual ang nirescue matapos magdulot ng kaguluhan sa loob ng compound at sa labas ng isang simbahan sa Tondo, Manila. Kabilang ang insidente ng papakawala ng pulang usok na kalintulad na ginagamit sa military. Ayon kay Manila Social Welfare Department Director Jerez de la Pete, isang lalaki ang nagpakawala ng pulang usok sa loob ng compound ng simbahan na agad na ikinaalarma ng mga nagsisimba. Sa labas naman ng simbahan, may isa pang individual na umunoy nagudyok ng rambol at kaguluhan. Agad na responde ang kapulisan kasama ang mga tao ng Manila Social Welfare Department at inaresto ang mga suspect. Dalawa pa ang hinuli matapos sumunong maghubad sa loob ng St. Joseph Church sa Gagalangin sa Tondo. Ayon sa ulat ng mga kilalang siga-siga at madalas umanumang gulo sa lugar. Wala namang naiulit na sugatan sa insidente, subalit pagdulot ito ng takot at pangamba sa mga residente at mga nagsisimba. Bilang tugon, sinabi ni De La Puente na initasan ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga simbahan sa Tondo at mga lugar kabilang Santor, Ramon Magsaysay, Palok, Tanesa at rin mag-deploy ng dagdag na tawan bandang alas 9:30 ng gabi upang maiwasan ang pag-uulit ng kaguluhan. Samantala, nag-dispatch na rin ng mga tao na sakyan ng Manila Social Welfare Department sa ilang simbahan sa Luzon bilang bahagi ng pagpapatupad ng Executive Order No. 2 upang maiwasan ang kaguluhan at mapang hindi ka nais-nais na gawain, lalo na habang isinasagawa ang simbang gabi. Ito si Boy Gonzales para sa Bisa Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita! Ayun, 7:54 na umaga. Ay! Extra na. Oy, baka kailangan nyo ng magpalit ng bubong ng bahay o kaya bubong ng eskwelahan o bubong ng building. Aba, buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Kuya Romel Topacio, magandang morning. At magandang morning din kay Kuya Erwin Aguilar na laging nakatutok sa atin. Bilis talaga ng oras, ano? Iulit po natin ang rehabilitation ng EDSA ay magsisimula po sa December 24. So yung unang arangkada December 24 at matatapos ng A5 ng Enero. Kung daw po ito mga 8 months ang aabutin, pero ang napakaganda pong balita, mga kababayan, ang original price po nito ay 17 billion, sabi ni Secretary Vince Dizon, naging 6 billion na lang ang presyo. Kaya naman pala. At mukhang Japan technology at ang gagamitin nila, kaya mabilis at matibay ang kanilang construction. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees. Dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, This time check is brought. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero, tanggaling po